hindi magandang balita ang nangyari pong resulta sa hinihiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release dahil ibinasura po ng ICC ang kahilingang ito. So, baka final na po ito. Hindi natin alam. Baka talagang magtatagal si Tatay Digong sa kulungan sa ICC hanggang sa matapos ang kaso. Pero noong kanina naka-live po itong pag-aanunsyo ng ICC sa desisyon sa kahilingan nga ng interim release. Hindi ko po pinanood yan eh. Although nakikita ko sa cellphone, nagsaswipe ako, kikita ko live. Hindi ko po pinanood dahil hindi na po ako umaasa eh. Itong ICC at si Bongbong Marcos, nagkaayos na po yan eh. Simula pa lang ng kinidnap, dinakip si Pangulong Duterte, nagkaayos na yan. Bayaran po yung mga ICC na yan. Nababayaran po. Binayaran na po yan ni Bongbong Marcos. Simula pa lang nung dinakip, dinukot si Tatay Digong. At doon nga sa narinig ko, noong pagkadakip kay Tatay Digong, marami nang nagkomento dyan, maraming mga interviews. Meron ako isang narinig. Sabi niya, itong ICC, kakaiba ito sa mga regular na korte. Dahil ang korte, hindi sila hindi tinatanggap ng korte yung ebidensya na galing sa newspaper, sa dyaryo, at galing sa mga media report. Hindi tumatanggap ang korte niyan. Kasi nga, kapag nabasa mo lang sa dyaryo, napanood mo lang sa report, sa TV, or sa online, hindi ka naman sigurado na, kasi nga may mga media na bias. Hindi ka sigurado na totoo yan eh. Lalo na yung mga documentary. Pero ang ICC, tinatanggap nila kapag nag-present ka ng ebidensya, dyaryo, tinatanggap ng ICC. At yung mga balita sa TV, sabi nung narinig ko, nung nagkomento o ini-interview, tinatanggap ng ICC ang mga media reports bilang ebidensya. Sa lahat po ng korte sa buong mundo, hindi po tinatanggap yan eh. Pero ang ICC tinatanggap daw yan. Sabi ko, wala na. Ang mga nagpapadala ng mga ebidensya, itong mga makakaliwa eh, na galing sa Rappler, galing sa mga media na anti-Duterte. Anong magandang balita ang ibabalita nila kay Tatay Digong? Di po puro kasamaan na si Duterte isang demonyo, isang mamamatay tao. Puro ganun. Tapos yun ang ipipresent ng prosecutor. Tapos tinatanggap pala ito ng ICC. Kita nyo na. At yung ICC, alam natin, nabubuhay yan sa contribution ng mga member. Kapag ikaw ay mayaman, malaki ang contribution mo na binibigay sa ICC. Hindi naman lahat malaki ang binibigay. Yung ibang mahihirap na bansa, kaunti lang siguro ang bigay or baka hindi regular ang kanilang pagbigay bilang contribution sa ICC. Kung ganoon ang nangyayari, maaring mga ilangan sila talaga ng pondo at mayroon talagang tao, grupo na mukha talagang pera lang. Uso na po yan ngayon eh. So yan po ang nangyari.
Bayad na po yung ICC na yan. Kaya yung live kanina hindi ko na pinanood. Sabi rin nung napakinggan ko, mabigat ang laban ni Tatay Digong diyan. Dahil nagkasabwatan na nga. May mga ebidensya po diyan sa sarili nilang mga bibig. Naglalabasan yang mga sabwatan nila na nangyari diyan sa ICC at ang gobyerno ng Pilipinas at si Bongbong Marcos mismo. Ang masaklap nito, dinukot si Tatay Digong, nakulong diyan sa ICC. At yung pinambayad sa ICC ay galing pa sa taong bayan, sa kaban ng bayan. Yun masaklap na. Yun masaklap. Kaya tingnan nyo, sa damukal na pictures kung saan in-upload ni Saldico yung mali-malitang mga pera. Ang dami ng picture na in-upload ni Saldico. Ang dami na po. Baka nasa 30, 40 na yatang mga pictures na mali-malita. At yun, hindi po yun hindi po yun pare-pareho Dahil may mga pare-parehong maleta, iba nga may handle pa, di ba? Pero iba-iba posisyon, iba-ibang araw po yun. Siyempre gagamitin mo, uulitin mong gamitin yun. Alangan namang isang beses mo lang gamitin, isang deliver, palitan na. Siyempre manghihinayang ka. Ang dami na pong picture. So, ang bayaran sa ICC, malamang dollar yan. Dollar po yan. Or euro, o siguro dollar, US dollar. So, ilang milyon? Abot kaya ng 1 bilyong dolyar? Hindi naman siguro. Ang 1 bilyong dolyar, napakalaki yun. Ano lang yan, $1 million lang yan. Pero dollar pa rin ang usapan. Tapos matinding pera pa ng bayan ang pinambayad dyan. Kaya itong 2025 budget, ito na yung pinakamalaking corruption na nangyari sa history ng Pilipinas. Kasi lahat nga binawasan at dinagdag doon sa program fund, sa DPWH para mas madaling manakaw. Tapos ibabayad lang doon sa ICC, ibabayad sa mga kasabwat nilang congressman na bumabanat naman kay Sara Duterte. Ang tindit ng gobyerno na to. Ang masakit dito yung pamilya ni Tatay Digong. Imagine niyo kung yung tatay mo nakulong sa ICC. Imagine mo kung gaano kasakit yun. Kaya ang pag-asa na lang ni Tatay Digong, siguro maging presidente si Vice President Sara Duterte. Kailangan makuha niya ang 2028 election. Yun na lang ang pag-asa ni Tatay Digong. Kapag president na si VP Sara, pwede na siyang pakinggan ng ibang mga leader. Kasi ngayon, vice president lang siya, wala siyang power. Pag naging presidente na siya, makakahingi na siya ng tulong sa ibang bansa. At pag nakahingi na siya ng tulong, pwede na i-pressure yun. Ipi-pressure nila yung ICC na pawalan mo yan si Digong. Ganun ang mangyayari nun. So, kailangan iboto natin si Sara Duterte for 2028 bilang presidente. Alright, hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat. See you next time.